Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Paglalantad sa mga Antikristo. Ikalimang Excursus. Pagbubuod sa karakter ng mga Antikristo at sa kanilang disposisyong diwa. Ikalawang bahagi. Ikatlo, ang disposisyong diwa ng mga Antikristo. Ang pangunahin pa ring focus ng pagbabahaginan natin ngayon ay para ibuod kung ano nga ba talaga ang disposisyong diwa ng mga Antikristo. Sa 6 na tiwaling disposisyon ng mga tao na tinalakay natin, aling 3 ang mas akmang ginagamit para iklasipika ang mga taong may disposisyong diwa ng mga Antikristo? Pagiging tutol sa katotohanan, kalupitan at kabuktutan. Dahil pinaliit na natin ang saklaw sa 3 ito, hindi magiging bahagi ng pagbabahaginan na ito ang naunang 3. Kung gayon, wala bang mga tiwaling disposisyon ng pagiging mapagmatigas, pagmamataas, at panlilin lang ang mga taong may disposisyong diwa ng mga Antikristo? Hindi. Kung gayon, bakit hindi gamitin ang naunang 3 para iklasipika ang disposisyong diwa ng mga Antikristo? Dahil taglay rin ng mga karaniwang tiwaling tao ang naunang 3 at hindi kinakatawan ng mga ito ang diwa ng isang tao. Isa itong napakatumpak na pagbubuod. Kaugnay sa paksa ng disposisyong diwa, medyo mas magaan sa antas ang naunang 3 tiwaling disposisyon, samantalang ang huling 3 ang tunay na makakapagbuod ng disposisyong diwa ng mga Antikristo. Pagiging tutol sa katotohanan, kalupitan, at kabuktutan. Mas tumpak na maikaklasipika ng 3 tiwaling disposisyong ito ang disposisyong diwa ng mga Antikristo. Bagaman hindi ginagamit ang naunang 3 para iklasipika ang diwa ng mga Antikristo, nasa isang Antikristo ang bawat isa sa 3 tiwaling disposisyong iyon at mas malubha ang mga ito kaysa nasa mga karaniwang tao. Ang pagiging tutol sa katotohanan, kalupitan, at kabuktutan ay lahat pwedeng gamitin para ibuod at ilarawan ang pagiging mapagmatigas nila at para ilarawan ang antas ng pagiging mapagmatigas nila. Gayon din, pwede ring gamitin ang huling 3 disposisyon para ibuod at ilarawan ang pagmamataas at panlilin lang nila. Maliwanag na ang mga pangunahing katangian ng disposisyong diwa ng mga Antikristo ay ang pagiging tutol sa katotohanan, kalupitan, at kabuktutan. A. Kabuktutan. Sa 3 tiwaling disposisyong ito, pagiging tutol sa katotohanan, kalupitan, at kabuktutan. Ang kabuktutan ang pinakakomprehensibong pagbubuod ng disposisyon sa disposisyong diwa ng isang Antikristo at ito ang pinakakaraniwan sa disposisyong diwa ng isang Antikristo. Bakit ginagamit ang kabuktutan para ilarawan ang disposisyong diwa ng isang Antikristo? Kung sinasabing talagang buktot ang mga Antikristo, kung gayon, batay sa mga iniisip nila, ano ang iniisip, sinasabi, at ginagawa nila araw-araw na nagpapatunay na sila ay mga taong may buktot na diwa? Hindi ba't isa itong tanong na dapat pagnilayan? Kung gayon, dapat tayong magsimula ng pagsusuri at pagmamasid mula sa iniisip nila, sa pananalita at ugali nila,
at kung paano sila umasal at makitungo sa mundo para matukoy kung talagang umiiral ang buktot na diwa sa mga taong ito. Tingnan muna natin kung ano ang iniisip ng mga antikristo araw-araw. Iniisip ng ilang tao sa puso nila. Sa grupong ito ng mga tao, hindi ako ang itinuturing na pinakamagaling, ni hindi ako ang may pinakamahusay na mga kaloob. Kaya paano ako magiging mas popular? Paano ko makukuha ang pagpapahalaga ng lahat? Paano ako magdadala ng karangalan sa mga ninuno ko at magiging banal? Paano ko mahihimok ang iba at mahihikayat silang makinig at humanga sa akin? Mukhang maganda ang magkaroon ng katayuan. May ilang taong talagang may prestihiyo sa pagsasalita nila, at kapag may mga issue ang ibang tao, sa kanila pumupunta ang mga ito. Bakit walang lumalapit sa akin? Bakit walang nakakapansin sa akin? May utak naman ako, mga ideya, isang sistematikong paraan sa aking mga kilos, at may kakayahan akong humusga sa mga usapin. Bakit walang pumapansin sa akin o tumitingala sa akin? Kailan ako mangingibabaw sa iba? Kailan lalapit ang lahat sa akin para humingi ng tulong at katigan ako? Ano ang iniisip ng mga taong ito? Mga positibo ba o mga negatibong bagay ang iniisip nila? Kapag nakikita ng ilang tao na may magandang ugnayan sa isa't isa ang ibang tao, iniisip nila, bakit napakaganda ng ugnayan nila? Kailangan kong humanap ng paraan para maghasik ng sigalot at sirain ang ugnayan nila. Sa ganitong paraan, hindi ako mag-iisa at magkakaroon ako ng kasama. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Ano man ang paraang ginagamit nila, nauuwi ang lahat ng ito sa paghahasik ng sigalot. Kapag nakakakita sila ng isang taong gumagawa sa tungkulin ito ng masigla at masigasig, at nagtatamo ito ng liwanag, anuman ang ginagawa nito habang gumagampan sa tungkulin ito, naiinggit sila at pinag-iisipan nila kung paano pababagsakin ang taong ito, kung paano ito bubuhusan ng malamig na tubig at gagawing negatibo ang pakiramdam nito. Ang mga kaisipang ito, isinasagawa man o hindi, ay mga negatibong kaisipan. Mayroon ding mga nag-iisip, paano ako tinitingnan ng bagong halal na leader? Kailangan kong mapalapit sa leader na ito. Hindi maganda ang ugnayan namin at hindi kami masyadong malapit sa isa't isa. Kaya paano ako magpapalakas sa kanya? May kaunti akong pera, kaya aalamin ko kung ano ang kailangan niya at bibilhin ko ito para sa kanya. Pero kung kailangan niya ng computer, hindi ako handang gumastos ng ganoong halaga. Kung sakaling hindi na siya magiging leader sa hinaharap, hindi ba't masasayang lang ang perang iyon? Kung tulad lang ng guwantes o damit ang kailangan niya, kaya ko iyong bilhin at sulit naman ang gastos doon. Dapat gastusin ang pera sa mga tamang bagay, hindi nang maaksaya. Kailangan ko ring bulahin at pasiyahin ang leader, hindi lang gamit ang mga salitang walang kabuluhan, kundi gamit ang mga totoong pagkilos. Kailangan kong magmatyag kung ano ang gusto ng leader na ito. Bukod dito, tutulong ako sa paghahain ng pagkain ng leader araw-araw kapag oras na ng pagkain, at huhugasan ko ang mga pinagkainan niya pagkatapos niyang kumain. Kung pinupuna ng leader ang isang tao, gagaya ako at sasang-ayon sa kanya.
Kung pinupuri ng leader ang isang tao, agad kong irerekomenda ang taong iyon at pupurihin ang mga kabutihan niya. Ano ang iniisip ng mga taong ito? Pagpapalagod sa lider at pagsisipsip dito. Mayroon ding mga tao na habang gumagawa sa sambahayan ng Diyos, nag-iisip sila. Masigasig at seryosong gumagawa ang iba. Kailangan kong maging matalino. Hindi ako pwedeng maging hangal at hindi ko pwedeng pagurin ng husto ang sarili ko. Kung hindi na ako kailangan ng sambahayan ng Diyos sa hinaharap, hindi ba't masasayang lang ang pagsisikap na ito? Hindi ba't mawawalang saysay ang pagtatrabaho ko ng husto? Pero kung hindi man lang ako gagawa, palalayasin ako ng sambahayan ng Diyos. Ano ang dapat kong gawin? Kapag nariyan ang leader, magtatrabaho ako ng husto, magpapawis, at hahayaan kong makita ito ng leader. Kapag wala ang leader, pupunta ako sa banyo, iinom ng tubig, maglalakad-lakad, o maghahanap ng sulok para doon magpahinga. Kung naghuhukay ang iba ng 3 pala ng lupa, kalahating pala ng lupa lang ang huhukayin ko. Kung pabalik-balik ang iba ng 3 o 5 beses sa pagbubuhat ng mga bagay, gagawin ko ito ng 1 beses lang. Magpapahinga at magpapakatamad ako kung kailan po pwede. Hindi ako dapat maging seryoso. Kung magkakasakit ako o mapapagod ako sa sobrang pagtatrabaho, sino ang maaawa sa akin? Sino ang mag-aalaga sa akin kapag may sakit ako? Aalagaan ba ako ng leader? Aalagaan ba ako ng Diyos? Pananagutan ba ng Diyos ang mga bagay na ito? Kaya, habang nagtatrabaho, kailangan kong alamin kung saan ako pinaka mapapansin. Kapag gusto kong magpahinga, kailangan kong alamin kung saan ako pinaka hindi mahuhuli, kung saan ako pinaka hindi mapapansin. Ano ang iniisip ng mga taong ito? Pagpapakatamad at pagiging tuso. Una, kung ano ang ginagawa ng mga antikristo sa mga tao. Ano ang karakter ng mga taong may mga buktot na kaisipan buong araw? May mababang integridad at tuso ang karakter nila. Kung pagbabatayan ang disposisyon nila, ano ito? Mayroon bang anumang matuwid sa kalikasan ng mga bagay na ito na iniisip nila? Mayroon bang anuman na mukhang marangal, bukas, at tapat? Mayroon bang anumang mabuti? Kaya, sa pagbubuod, ang unang bagay na naipapamalas sa buktot na disposisyon ng mga taong may diwa ng isang antikristo ay napawang kasamaan ang iniisip nila buong araw. Nahaharap man sila sa malaki o maliit na issue, puno ng kasamaan ang mga isipan nila. Partikular na, gumagawa sila ng ilang bagay sa mga tao at mayroon din silang iba't ibang pagpapamalas at pagsasagawa patungkol sa Diyos. Kung gayon, ano ang mga bagay na ginagawa nila sa mga tao? Anong mga uri ng mga pagsasagawa ang binubuo nila sa kanilang isipan? Sa ilang halimbawang kababanggit lang, nakikita ba ninyo kung paanong laging nagpapakana sa iba ang ganitong uri ng tao? Wala silang tigil sa pagpapakana at nagiging pakay ng mga pakana nila ang sino mang pinakikitunguhan o nakakasalamuha nila. Pangalawa, kahit na hindi sila nagsasalita minsan kapag gumagawa ng mga bagay-bagay, hindi tunay ang mga gawi, pamamaraan at pinagmumula ng mga kilos nila
at hindi nila isinasagawa ang katotohanan. Isa lamang itong ilusyon. Ano ang kalikasan nito? At ano ang pagsasagawang ito? Panlalansi at pagpapanggap ito, at tinutukso rin nila ang iba. Dahil kaya nilang magpanggap at mandaya ng mga tao, kaya rin ba nilang akitin at ilihis ang mga tao? Bukod pa rito, ang ganitong uri ng tao ay laging nakikipag-agawan sa iba para sa katayuan, reputasyon, dangal at sa sarili nilang mga interes. Nakikipaglaban sila para sa kasikatan, sa kung sino ang may huling salita, kung sino ang may mas maraming ideya, kung kaninong mga opinyon ang mas matalino at makatwiran, kung sino ang mas kinikilala ng lahat, at kung sino ang makakakuha ng mas maraming pakinabang. Ito ang ipinaglalaban nila. Kahit wala silang katayuan, nagpapakana pa rin sila laban sa mga tao ng ganito. Kaya paano kapag may katayuan sila? Kung magkagayon, laging pinahihirapan ang mga tao sa ilalim ng pamumuno nila, inaakit at kinukuha nila ang loob ng mga taong hindi nagmamahal sa katotohanan at inaatake at iniiwasan ang mga taong kayang tumanggap sa katotohanan nang may layuning hikayatin na makinig at sumunod sa kanila ang lahat. Palagi silang bumubuo ng mga paksyon at naghahasik ng alitan sa mga grupo at sa huli, ginagawa nilang pag-aari nila ang lahat ng tao. Nasasaklaw ng pagpapahirap nila ang lahat ng bagay na ito. Buong araw na nag-iisip ng kasamaan ang mga antikristo at masama ang bawat disposisyon na ibinubunyag nila. Kaya, tumpak bang sabihin na buktot ang disposisyon ng mga gayong tao? Sa isang grupo kung saan alam ng lahat ang lugar nila, ginagawa ang sarili nilang gawain at ginagawa ang nararapat nilang gawin. Sa sandaling lumitaw ang isang antikristo, naghahasik sila ng alitan mula sa loob, nagsasalita ng masama tungkol kay taong A sa harap ni taong B at kabaligtaran, pinag-aaway ang dalawang ito. Hindi ba't ito ang resulta ng paghahasik ng alitan? Kung gayon, ano ang ilang pagpapamalas ng pagpapakana ng isang antikristo? Halimbawa, kapag may halalan sa iglesia, pwedeng mag-isip ang mga ordinaryong tao na walang ambisyon. Sino man ang mahalal, magpapasakop ako rito. Susuportahan ko sino man ang pinapayagan ng Diyos na maging leader at hindi ako manggugulo o magdudulot ng problema. Pero hindi ganito mag-isip ang may masasamang hangarin. Kapag nakita nilang wala silang pag-asang manalo sa halalang ito, nagsisimula silang magkalkula sa puso nila. Kailangan kong bilhan ang lahat ng ilang magandang bagay. Ano ang wala sa iglesia sa mga araw na ito? Bibili ako ng air purifier at ilalagay ko ito sa lugar ng pagtitipon para kapag nakakasinghot ang lahat ng sariwang hangin, maiisip nila ako. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang oras ng halalan, hindi ba't ako ang unang kandidato na maiisip nila? Kaya, hindi mawawala ng saysay ang pagkilos ko o paggastos ko ng pera. Nang maisip nila ito, agad nilang bibilhin ang pinakamura pero pinakamagandang tingnan na air purifier. Dagdag pa rito, iniisip nila, sa panahon ngayon, kailangan kong maging maingat. Hindi ako dapat magsabi ng mga maling bagay at hindi ako dapat magsabi ng mga bagay na negatibo at hindi nakakapagpatibay sa mga tao.
Kailangan kong mambola sa tuwing makakasalubong ko ang mga tao at madalas na purihin ang iba sa pagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Ang ganda ng hitsura mo. Talagang hinahangad mo ang katotohanan. Kahit mas matagal na akong nananampalataya sa Diyos kaysa sa iyo, mas hinahangad mo ang katotohanan kaysa sa akin. Mabuti ang pagkatao mo at maliligtas ang mga taong may mabuting pagkatao tulad mo, hindi tulad ko. Dapat magmukha akong mapagpakumbaba at purihin ang iba bilang mas mahusay kaysa sa akin sa lahat ng aspekto. Ipinararamdam sa iba na nakatanggap sila ng sapat na pagrespeto. Hindi ba't pagpapaka na ito? Ginagawa ng mga antikristo ang mga gayong bagay nang walang kahirap-hirap. Hindi sila kayang talunin ng mga ordinaryong tao sa mga pagpapakana nila. Ano ang kasabihan ng mga walang pananampalataya? Ibinenta ka ng isang tao pero tinulungan mo pa siyang bilangin ang pera. Ginagawa ng mga antikristo ang mga gayong bagay at karamihan sa mga tao ang pakay ng pagtataksil at pagpapakana nila. Sabihin mo sa akin, tinatanggap ba ng mga antikristo ang pagpupungos? Inaamin ba nila na may tiwaling disposisyon sila? Hindi nila inaamin na may tiwalis silang disposisyon, pero pagkatapos silang mapungusan, nagkukunwari pa rin sila na kilala nila ang kanilang sarili. Sinasabi nila na sila ay isang dyablo at isang satanas. Walang pagkatao at mahina ang kakayahan, at na hindi nila kayang lubos na isaalang-alang ang mga bagay. Hindi sila angkop sa mga gawain na isinaayos ng iglesia, at hindi nila nagawa ng maayos ang mga tungkulin nila. Pagkatapos, sa harap ng karamihan ng mga tao, inaamin nila ang mga tiwaling disposisyon nila. Inaamin nila na isa silang dyablo, at sa huli, sinasabi rin nila na pagpipino at pagliligtas ito ng Diyos sa kanila. Ipinakikita sa mga tao kung gaano sila kahanda na tanggapin ang pagpupungos at kung gaano sila kamapagpasakop sa katotohanan. Hindi nila binabanggit kung bakit sila pinupungusan o ang pinsala at mga kawalan na idinulot ng mga kilos nila sa gawain ng iglesia. Iniiwasan nila ang mga isyong ito at nagsasalita sila ng mga salitang walang kabuluhan, mga doktrina, mga panlilinlang, at mga paliwanag para magkamali ang mga tao ng interpretasyon na hindi karapat-dapat at hindi patas ang pagpupungos na natatanggap nila mula sa sambahayan ng Diyos, na parang nagdusa sila ng malaking kawalan ng katarungan. Pagkatapos nilang mapungusan, nananatiling matigas ang puso nila. Hindi kinikilala kahit kaunti ang alinman sa iba't ibang masasamang gawa nila. Kaya, ano ba ang mga salitang ito na pinagbahagi na nila tungkol sa pag-amin sa tiwaling disposisyon nila, sa pagiging handang tanggapin ang katotohanan, at sa kakayahang magpasakop sa pagpupungos? Ang mga ito ba ang mga tunay nilang damdamin? Talagang hindi. Pawang kasinungalingan, pagpapanggap, at maladyablong salita ang mga ito na layong ilihis at akitin ang mga tao. Ano ang pakay nila sa panlilihis sa mga tao? Para sumamba at sumunod sa kanila ang mga tao. Mismo, ito ay para ilihis at akitin ang mga tao na sumunod at makinig sa kanila, para isipin ang lahat na tama at mabuti sila. Sa ganitong paraan, walang nakakakilatis o sumasalungat sa kanila. Sa kabaligtaran, naniniwala ang mga tao
na isa silang taong tumatanggap sa katotohanan, tumatanggap sa pagpupungos at nagsisisi. Kaya, bakit hindi nila inaamin ang masasamang gawa nila o kinikilala ang mga kawalan na idinulot nila sa gawain ng sambahayan ng Diyos? Bakit hindi nila inilalahad ang mga usaping ito para mapagbahaginan? Kung sasabihin nila ang mga bagay na ito, makikilatis sila ng mga tao. Kung makikilatis sila ng mga tao, makikilala silang mabuti at makikita ang tunay nilang pagkatao at disposisyong diwa. Tatalikdan sila ng mga ito. Mahuhulog pa rin ba ang mga tao sa panlalansi nila at malilihis pa ba nila ang mga ito? Patuloy pa rin ba silang bibigyan ng mataas na pagpapahalaga ng mga ito? Patuloy pa rin ba silang pupurihin ang husto ng mga ito? Patuloy pa rin ba silang sasambahin ng mga ito? Hindi gagawin ng mga tao ang alinman dito. Nagpapanggap ang mga antikristo na kilala nila ang sarili nila, pero sa realidad, panlilin lang at pagpapaliwanag ng sarili ang lahat ng ito. Lahat ay para ilihis ang mga tao at himukin ang mga tao na ipagtanggol sila na siyang natatago nilang motibo. Iniiwasan nila ang mahahalagang usapin at kaswal nilang tinatalakay ang pagkilala nila sa sarili at pagtanggap ng pagpupungos para ilihis at akitin ang mga tao, para pahalagahan at sambahin sila ng mga tao. Hindi ba't napakabuktot ng pamamaraang ito? Talagang nalilin lang dito ang ilang tao at pagkatapos na mailihis ng mga antikristo, sinasabi nila, "Ang galing magsalita ng taong iyon, labis akong naantig, ilang beses akong naiyak." Sa oras na iyon, labis silang sinasamba at pinahahalagahan ng mga taong ito. Pero sa huli, lumalabas na antikristo pala sila. Ito ang kinahihinatnan ng panlilihis at pang-aakit ng mga antikristo sa ibang tao. Kayang ilihis ng mga antikristo ang mga tao sa ganitong paraan at tiyak na maraming nalilihis at naluloko nito. Kung makikilatis ng isang tao ang mga antikristo sa usaping ito, kung gayon ay isa silang taong nakauunawa sa katotohanan at may pagkilatis. Madalas pinapahirapan ng mga antikristo ang mga tao. Mayroon silang sikat na kasabihan. Ito ay, "Mga minamahal, dahil hindi kayo sumusuko sa akin, padadapain ko kayo at pasasambahin sa akin sa ilang galaw lang. Kung hindi kayo susuko, ilalagay ko kayo sa death row." Ano ang gustong gawin ng mga antikristo? Gusto nilang pahirapan ang mga tao. Anong uri ng tao ang gusto nilang pahirapan? Kung susunod ka sa kanila, sisip-sip sa kanila, at sasamba sa kanila, pahihirapan ka ba nila? Kung kimi at masunurin ka sa kanila, kung nakikita nila na hindi ka isang banta, na madali kang utuin o isa kang alipin, hindi ka nila pahihirapan. Kung gumawa sila ng masama o ng masasamang gawain, kung may makikita silang taong nakakakilati sa kanila, na maglalantad at magbubuking sa kanila, na magpapaalis sa kanila sa posisyon nila, na sisira sa reputasyon nila at pipigilan ang mga kilos nila, mag-iisip sila kung paano pahihirapan ang taong iyon. Hindi basta-basta pinahihirapan ng mga antikristo ang mga tao. Sa halip, palagi nilang pinagmamasdan at sinusubukan ang mga tao.
Tinitingnan nila kung sino ang nagsasalita ng masama laban sa kanila kapag nakatalikod sila. Kung sino ang hindi sumusuko sa kanila, sino ang kumikilatis sa mga kilos nila, sino ang hindi pumapansin sa kanila, at sino ang tumatangging maging malapit sa kanila. Pagkatapos magmasid sa loob ng ilang panahon, at kapag nakakita sila ng 2 o 3 gayong individual, nagsisimula silang magbahagi tungkol sa mga isyu ng mga taong ito sa mga pagtitipon. Kahit na tila tama ang sinasabi nila sa panlabas, sa realidad, may pinupunteriya ito, may dahilan at layon. Ano ang dahilan? Nakapag-imbestiga na sila ng lubusan. Hindi sumusuko sa kanila ang mga individual na ito at kinikilatis sila ng mga ito. Palagi silang sinusubukang ilantad at ibuking ng mga ito para mapatalsik sila sa posisyon. Sinasabi nila ang mga bagay na ito para bigyan ng babala ang mga individual na iyon, para paalalahanan ang mga ito. Kung umatras ang mga taong ito at hindi na mangahas na magpatuloy, at umayon ang lahat ng bagay ayon sa kagustuhan ng mga antikristo, hindi na nila papansinin ang mga ito. Pero kung magpapatuloy gaya ng dati ang mga individual na ito, tumatangging maging malapit sa kanila at naglalayon pa rin na ibuking sila, iulat sila sa itaas, at patalsikin sila sa posisyon nila, ang mga ito ang nagiging susunod na punteriya ng pagpapahirap ng mga antikristo. Nag-iisip sila ng ibang diskarte at gumagamit ng mas mabibigat at mas matitinding pamamaraan. Sinusubukan nilang makaisip ng mga paraang magagamit laban sa mga ito at makahanap ng mga pagkakataong pahirapan ang mga ito. Hindi tumitigil hanggat hindi nila napapatalsik ang mga ito mula sa iglesia. Ganito pinahihirapan ng mga antikristo ang mga hindi sumasang-ayon sa kanila, at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang layunin nila. Walang awa ang mga pamamaraan ng pagpapahirap na ginagamit ng mga antikristo. Nagsisimula sila sa paghahanap ng dahilan at pagbabansag sa mga tao, at pagkatapos ay sinisimula na nilang pahirapan ang mga ito. Hindi sila tumitigil hanggat hindi ganap na sumusunod at sumusuko ang mga tao sa kanila. Kung hindi pa tapos ang pagpapahirap. Sa iglesia, patuloy na naghahasik ng sigalot at bumubuo ng mga pangkat ang mga antikristo. Pakay nilang lumikha ng isang paksyon at kontrolin ang iglesia. Hindi ba't karaniwan na itong nangyayari? Ang mga antikristo ay bumubuo ng mga pangkat, naghahasik ng sigalot, umaakit ng mga taga-suporta, nakikipagsabwatan sa mga kapaki-pakinabang sa kanila na pwedeng magsalita para sa kanila, pagtakpan ang masasamang gawa nila, at ipagtanggol sila sa mahahalagang sandali. Hinihimok nila ang mga taong ito na gumawa ng mga bagay para sa kanila. Iulat pa nga ang iba at maging mga mensahero nila. Kung may katayuan sila, nagiging kanilang nagsasariling kaharian ang grupong ito. Kung wala silang katayuan, bumubuo sila at ang grupo nila ng isang puwersa sa loob ng iglesia na gumugulo at nakakaabala sa normal na kaayusan ng iglesia at gumugulo sa normal na buhay at gawain ng iglesia. Ang pinakakaraniwang pagpapamalas ng buktot na diwa ng mga antikristo ay na talagang mahusay sila sa pagpapanggap at pagpapaimbabaw. Sa kabila ng napakalupit, mapanlinlang,
walang awa, at mayabang na disposisyon nila. Sa panlabas ay ipinipresenta nila ang kanilang sarili bilang sobrang mapagpakumbaba at mabait. Hindi ba't pagpapanggap ito? Araw-araw na nagninilay-nilay sa puso nila ang mga taong ito. Iniisip nila, anong klase ng damit ang dapat kong isuot para magmukha akong mas Kristiyano, mas matuwid, mas espiritual, mas may malasakit, at mas tulad ng isang lider? Paano ako dapat kumain para iparamdam sa mga tao na pino, elegante, may dignidad, at marangal ako? Ano ang dapat maging estilo ng paglakad ko para magmukha akong lider at may karisma? Para magmukha akong katangi-tanging tao at hindi karaniwan? Sa pakikipag-usap ko sa iba, anong tono, mga salita, hitsura, at mga ekspresyon ng mukha ang makakapagparamdam sa mga tao na mataas ang uri ko, tulad ng isang elitista o isang intelektual na may mataas na ranggo? Ano ang dapat kong gawin sa pananamit, estilo, pananalita, at ugali ko para igalang ako ng mga tao, para makapag-iwan ako ng di malilimutang impresyon sa kanila, at matiyak ko na mananatili ako sa puso nila magpakailanman? Ano ang dapat kong sabihin para makuha ang loob ng mga tao at mapasaya ang puso nila, at para makapag-iwan ako ng pangmatagalang impresyon? Kailangan kong gumawa ng higit pa para tumulong sa iba at magsalita ng maganda tungkol sa kanila. Dapat madalas akong magsalita tungkol sa mga salita ng Diyos at gumamit ng ilang espiritual na terminolohiya sa harap ng mga tao. Mas madalas magbasa ng mga salita ng Diyos sa iba. Manalangin ang mas madalas para sa kanila. Magsalita ng mahina para makinig ng mas mabuti ang mga tao sa akin, at para iparamdam sa kanila na banayad, mapagmalasakit, mapagmahal, mapagbigay, at mapagpatawad ako. Hindi ba't pagpapanggap ito? Ito ang mga kaisipan na umuokupa sa puso ng mga Antikristo. Ang pumupuno sa mga isipan nila ay walang iba kundi ang mga kalakaran ng mga walang pananampalataya na ganap na nagpapakita na nabibilang sa mundo at kay Satanas ang mga kaisipan at pananaw nila. Maaaring palihim na manamit ang ilang tao nang gaya ng isang babaeng mababa ang lipad o malandi, partikular na tumutugma ang pananamit nila sa masasamang kalakaran at lubha itong moderno. Gayunpaman, kapag pumupunta sila sa iglesia, ibang-iba ang pananamit at asal nila kapag kasama ang mga kapatid. Hindi ba't lubha silang bihasa sa pagpapanggap? Ang iniisip ng mga Antikristo sa puso nila, ang ginagawa nila, ang iba't ibang pagpapamalas nila, at ang mga disposisyong ibinubunyag nila ay pawang nagpapakita na buktot ang disposisyong diwa nila. Hindi pinagninilay-nilayan ng mga Antikristo ang katotohanan, ang mga positibong bagay, ang tamang landas, o ang mga hinihingi ng Diyos. Pawang buktot ang mga iniisip at ang mga pamamaraan, diskarte, at layunin na pinipili nila. Lumilihis silang lahat mula sa tamang landas at hindi sila kaayon ng katotohanan. Sumasalungat pa nga sila sa katotohanan at sa pangkalahatan, maaari silang ibuod bilang masama. Sadyang buktot ang kalikasan ng kasamaang ito, kaya't kolektibo itong tinatawag na kabuktutan. Hindi nila pinag-iisipan na maging matapat na tao, maging dalisay at bukas,
o maging taimtim at tapat. Sa halip, pinag-iisipan nila ang mga buktot na pamamaraan. Halimbawa, ang isang tao na kayang magbukas tungkol sa kanyang sarili sa isang dalisay na paraan, isa itong positibong bagay at pagsasagawa ito sa katotohanan. Ginagawa ba ito ng mga antikristo? Ano ang ginagawa nila? Palagi silang nagpapanggap at kapag gumawa sila ng masama at nabibisto na sila, galit na galit nilang itinatago ito, pinapangatwiranan at ipinagtatanggol ang sarili at ikinukubli ang mga katunayan. Pagkatapos ay ibinibigay ang mga dahilan nila sa huli. Katumbas ba ng pagsasagawa sa katotohanan ang alinman sa mga pagsasagawang ito? Hindi. Naaayon ba sa mga katotohanang prinsipyo ang alinman sa mga ito? Mas lalong hindi. Kanina lamang, pinagbahaginan at hinimay natin ang unang aspekto ng disposisyong diwa ng mga antikristo, kabuktutan. Nagsimula tayo sa paghihimay sa kung ano ang iniisip ng mga antikristo buong araw, gamit ang mga kaisipan, pananaw, at mga gawi at pamamaraan nila kung paano sila tumutugon sa iba't ibang usapin para mahimay ang buktot na disposisyon ng mga antikristo. Hinimay rin natin ang kalikasan ng iba't ibang bagay na ginagawa ng mga antikristo batay sa umiiral sa mga isipan nila. Nagbigay rin tayo ng ilang halimbawa para himayin ang disposisyong diwa nila na nabubunyag sa mga pagkakataong ito. Kaugnay ng mga halimbawang ito, may nakita ba kayo na sino man na may medyo mabuting pagkatao sa mga nagpapakita ng ganitong mga pag-uugali at nagbubunyag ng mga ganitong disposisyon? Pagdating sa isang taong may gayong mga pagbubunyag at pagpapamalas, nagtataglay ba ng pagkamatapat, kabaitan, kasimplihan, sinseridad, pagkamatuwid, at iba pa ang karakter niya? Malinaw na wala siya ng mga katangiang ito. Sa kabaligtaran, sila ay may karakter na mapaminsala, malupit, palagi ang nagsisinungaling, makasarili, ubod ng sama, at walang pagpapahalaga sa dangal. Kitang-kita ang mga katangiang ito sa kanyang karakter. Masasabi ng tumpak na pawang may napakababang karakter ang mga taong may mga buktot na iniisip sa buong araw at kayang gumawa ng iba't ibang buktot na bagay. Gaano ito kababa? Wala itong konsensya, integridad, at lalong wala itong normal na pagkamakatwiran. Pwede bang ituring na tao ang mga taong walang mga ganitong bagay? Masasabi ng tiyak na hindi tao ang mga taong walang mga ganitong bagay. Nakasuot lang sila ng balat ng tao. Pwedeng itanong ng ilang tao, hindi ba't parang lobo iyon na nakadamit tupa? Isang metapora lang iyan. Ano ba ang mga lobo na nakadamit tupa? Mga lobo talaga sila. Mayroon bang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga lobo at ng mga dyablo o antikristo? Tinutugis at kinakain ng mga lobo ang mga baka at tupa. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil iyon ang kalikasan nila na inorden ng Diyos. Gayunpaman, may isang bagay na taglay ng mga lobo na wala sa mga antikristo. Kung kinukupkop at inaalagaan ng isang tao ang isang lobo o iniligtas ito ng isang tao, hindi kailanman sasaktan ng lobo ang taong iyon at magpapakita ito ng pasasalamat. Sa kabaligtaran,
tinatamasa ng mga antikristo ang biyaya, pag-akay ng Diyos, at ang pagtustos ng mga salita ng Diyos. Pero nagpapaka na sila laban sa Diyos sa lahat ng bagay, palaging sumasalungat at may galit sa Kanya. Hindi nila kayang magpasakop sa anumang ginagawa ng Diyos. Hindi nila kayang sabihin ang amen sa Kanyang mga gawa. Gusto nilang sumalungat palagi. Angkop bang sabihing mga lobo na nakadamit tupa ang mga antikristo? Tumpak ba ang metaporang ito? Dati, sa relihiyon, itinuturing na lobo na nakadamit tupa ang sinumang tinaguriang antikristo o masamang tao. Isa lang itong metapora na ginagamit ng mga tao noong hindi pa nila nauunawaan ang katotohanan at ang pagkataong diwa at ang disposisyon ng iba't ibang individual. Pero kapag napagbabahaginan sa antas na ito ang katotohanan, nagiging mas hindi angkop ang paggamit ng metaporang ito. Ang mga dyablo ay dyablo at katumbas ng mga dyablo ang mga antikristo at hindi sila karapat-dapat na ihambing sa lahat ng buhay na nilalang na nilikha ng Diyos. Mayroon bang alinman sa mga bagay na nilikha ng Diyos, tulad ng mga lobo o iba pang mga karniboro, na lumaban o naghimagsik laban sa Diyos kailanman? Magpoprotesta ba sila laban sa Diyos o sasalungat sa Kanya? Huhusgahan, kokondinahin, o babatikusin ba nila ang anumang sinasabi ng Diyos? Hindi nila ginagawa ang mga gayong bagay. Namumuhay lang sila ayon sa mga likas na gawi at kapaligiran sa pamumuhay na itinakda sa kanila ng Diyos. Anuman ang paglikha ng Diyos sa kanila, ganoon sila. Walang anumang pagpapanggap. Pero iba ang mga antikristo. Mayroon silang kalikasan ni Satanas at dalubhasa sila sa pagkilos laban sa mga positibong bagay at sa katotohanan. Katulad sila ng malaking pulang dragon. Dalubhasa sila sa paggawa ng mga gawaing lumalaban sa Diyos.